Ang mga magulang ay maaaring maging biggest allies or worst enemies when it comes in dealing sa mental health ng kanilang mga anak. Ang kanilang denial ay nagpapakumplika sa lahat. Kadalasan sinasawalang bahala lamang ang seriousness ng sitwasyon at sinasabing ang kanilang mga anak ay nagre-rebelde lamang o merong active imagination. Umaasa rin ang mga ito na ma-outgrow ito ng mga bata. Ang pagtanggi ay isang uri ng defense mechanism. Minsan okay ang pagiging skeptical, pero ang pagiging in denial ay halos laging walang naidudulot na kabutihan in the long run. Masasabi ba nating ito ang naging dahilan kaya hindi napansin ng mga magulang ni Cheng Chi ang lumalala nitong mental health issue? Si Cheng Chi o Xingjai ay pinanganak noong April 3, 1993. Lumaki ito sa isang relatively wealthy family sa Bangkao District sa New Taipei City. Merong din siyang nakakabatang kapatid na lalaki. Lumaki itong meron lamang kaunting kaibigan at extremely focused sa kanyang pag-aaral. Nang nasa elementary si Cheng, tinakot niyang papatayin ang isang classmate nang nagkaroon sila ng simpleng pagtatalo. Noong siya naman ay nasa junior high, isang buwan siyang laging merong dalang patalin. Dahil umaasa itong magkakaroon siya ng opportunity na saksakin ang kanyang teacher. Nagsimula di umano ito nang siya ay pinilit na humingi ng paumanhin sa kanyang classmate matapos itong mapagbintangang nanggugulo. Ayon sa dating high school classmate ni Cheng, ito daw ang pinakamatangkad sa kanila. Nagpakita rin di umano ito ng violent tendencies at interesado sa athletics and martial arts. Meron din itong video clip noong siya ay nasa high school drama film kung saan makikita ang kanyang martial arts skills sa kunwaring street fighting scene. Nananatili rin siya sa school dormitory during school year at nasa puder naman ng mga magulang pagbakasyon. Pag ito naman ay nasa bahay, lagi lamang itong nasa loob ng kwarto at naglalaro ng mga combat video games na merong fighting and killings. Pagkatapos makagraduate ng high school, nag-enroll ito sa Department of Power and System Engineering sa National Defense University o NDU. Nanatili siya dito hanggang June 2013. Ito ay isang military academy na affiliates ng Armed Forces of Taiwan. Ayon kay Cheng, pumasok siya sa ADU dahil meron silang magandang physical training program. Nagsimula na rin itong sumulat ng first-person point of view novel patungkol sa kung papaano pumatay ng tao sa isang train station. Ni-post din ni Cheng ang ilang parte ng kanyang story online. Nakita ito ng isang classmate na siyang nag-report sa university officials. Agad na nag-schedule ng counseling session ang university para kay Cheng noong May 9, pero wala namang nakitang kakaiba sa binata. Ito daw ay kalmado lamang at sinasagot ng diretsyo ang kanilang mga tanong. Ayon din sa binata, ang kanyang mga novel ay pawang mga fictional horror stories lamang. Kinausap siya ng kanyang teacher noong nasa sophomore year na siya dahil bumagsak ito sa mahigit sa kalahati ng kanyang mga subject, dahilan para mapilitan itong mag-drop out. Bandang September sa kaparehas na taon nag-transfer si Cheng bilang second-year student sa Department of Environmental Engineering sa Tonghai University. Sinubukan ulit niyang mag-transfer sa ibang school noong 2014, sa kasamaang palad bumagsak naman siya sa transfer exam, kaya hindi siya nakalipat sa Chinese Literature Department. Kahit na nagkaroon ng masayang taon sa high school si Cheng, nagsimula di umanong bumalik ang kanyang mga dark thoughts noong siya ay nag-struggle through college. Noong May 21, 2014, isang Taiwanese man ang nagsagawa ng isang karumal-dumal na krimen sa Taipei Metro C321 train station. Nagsimula ang kumusyon bandang 4:22 ng hapon sa loob ng Bannan Line train na papunta sa Longshan Temple Station at Jiangxi Station sa New Taipei. Isang lalaking nakasuot ng pulang t-shirt ang biglang ng atake ng mga pasahero. Ang pagitan ng dalawang istasyon ay ang pinakamahaba sa kabuuan ng Taipei's metro system. Umaabot ito ng 3 to 5 minutes travel time. Nagresulta ito sa 4 na fatalities at 22 naman ang nasugatan. Ito ang kauna-unahang attack sa city subway system na merong namatay mula nang ito ay mag-operate noong 1996. Ang ilang mga pasahero ay niproteksyonan ang kanilang sarili sa pamamagitan ng pagharang ng mga dala nilang payong sa attacker. Meron namang sinimulan itong kausapin para pakalmahin. Nang huminto ang train sa Jiangxi Station, nagtangkang muling umatake ang suspect. Dito na siya hinabol ng mga pulis. Sinugod din ito ng mga galit na pasahero, saka pinagsisipa ng mapahiga sa sahig. Agad din itong dinala ng mga pulis at metro staff sa malapit na Haishan Police Station. Nakuha dito ang kutsilyong ginamit niya sa krimen. Nang ito ay arestuhin, nananatiling expressionless ang lalaki. Kinilala ni Chen Kuen na New Taipei Police Chief ang attacker
Ito ay si Cheng Che, 21 years old, na second-year university student. Sa panimulang investigasyon, napag-alamang ito ay namili ng 2 kutsilyo, ang Swiss Army pocket knife at isang 30cm titanium steel knife sa malapit na supermarket bago sumakay sa Son Yat-sen Memorial Hall Station na nasa Taipei. Nagsimula din itong lumipat sa iba't ibang gabon at pinagpatuloy ang pananaksak sa mga pasahero, randomly. Ayon kay New Taipei Police Chief, matagal na daw hinahangad ng lalaki na gumawa ng something big at matagal na di umano nitong nipaplano ang naturang attack mula pa nang siya ay 10 years old at nasa 5th grade. During interrogation, siniwalat din ng lalaki na originally plano niyang gawin ang pag-atake pagkatapos ng kanyang graduation, pero nagbago ang isip nito dahil wala naman di umano siyang klase noong May 21. Pinahayag din ni Cheng na wala siyang nararamdamang pagsisisi sa kanyang ginawa at gusto nitong masentensyahan ng kamatayan. Ayon pa dito, madalas daw itong nakakaramdam ng matinding pressure galing sa mga magulang. Ilang beses din itong iniisip na kitlin ang sariling buhay, pero wala siyang lakas ng loob na gawin ito. Kailangan daw niyang pumatay dahil alam niyang matatanggap niya ang death penalty at ito lamang daw ang paraan para matapos na ang kanyang miserableng buhay. Kakaibang kilabot ang naramdaman ng mga pulis nang sinabi nitong, kahit na nandoon sa train ang kanyang mga magulang, walang makakapigil sa kanya na isagawa ang kanyang plano. Umabot na rin di umano ito sa punto na pagod na itong mabuhay. Sa mas malalim na pagkilala kay Cheng Che, napag-alaman na wala itong notable social experience, hindi pa rin ito nagkakaroon ng trabaho, walang sexual experience, wala rin itong nakarelasyon, ang tanging emotional attachment niya ay sa kanyang mga magulang at nakakabatang kapatid. Pinili rin di umano ni Cheng ang naturang lugar dahil alam niyang mas magkakaroon siya ng maximum impact dito. Siniwalat din ng binata na kung meron lang siyang access sa baril, mas ito ang gagamitin niya kaysa sa 2 kutsilyo para mas marami di umano siyang mabiktima. Ang pagmamay-ari ng baril ng simpleng tao sa Taiwan ay illegal. According sa statistics na ginawa ng New Taipei Fire Department, ang pinakabatang biktima ay 26 years old na binata. Ito ay graduating student sa National Cheng Kung University na kinilalang si Chang Cheng-han. Ang iba pang biktima ay kinilalang sina Se Chin-yun, 28 years old na lalaki, Pan Pichu, 47 years old na babae, at ang 62 years old na ginang na kinilalang si Lee Chuyun. Meron ding naitalang 22 na injured at 10 sa mga ito ang nasa critical na condition. Agad namang sinugod sa iba't ibang malalapit na hospital ang mga ito. Noong gabi ng May 21, nagsimula ring mag-iwan ng mga flowers at cards ang mga tao sa exit ng Jiangxi Station para makiramay sa mga biktima ng pag-attack. Ang Taiwan ay generally merong mababang crime rates, kaya ikinabigla ng marami ang nangyaring insidente. Ni-demand din ng legislators na magpatrol ang mga pulis sa mga public areas. Si Tse Chin-yuan, na isang legislator sa Kuomintang, ay gumawa ng draft revision sa kanilang criminal law para gawing capital punishment ang tanging sentence sa magko-commit ng murder sa public. Muling binalik ang serbisyo ng Taipei's metro system bandang alas 5 ng hapon matapos ang pag-atake. Mas hinigpitan din ang security sa naturang lugar. Sinasabing umaabot ng 1.78 million katao ang sumasakay sa metro araw-araw. Inutusan ni President Ma Ying-jeou ang National Police Agency para imbestigahan ang nangyari sa mataong subway train station. Ni-question si Cheng sa New Taipei District Prosecutor's Office noong May 22. Ni-approve din ng korte ang pag-detain sa lalaki bandang 6:20 ng umaga. Nakulong ito sa Taipei Detention Center na located sa Toqing District. Meron siyang inmate number na 1892. Naglabas naman ng joint statement ang Legislative Yuan na may pirma ng lahat ng political parties noong May 23. Naka-address ito sa National Police Agency at nakasaad ang pagre-request ng mas mabusising investigasyon, re-examination at pagdadagdag pa ng mga pulis sa lahat ng metro system, railways at airports. Nag-announce din si Taipei Mayor Hao Longbin na mag-assign siya ng mga permanent police officers sa lahat ng MRT commuter rail system na umaabot sa 109 station at nag-request din ito ng reinforcement galing sa National Police Agency. Sinagot din ng Taipei Rapid Transit Corporation ang medical expenses ng lahat ng biktima. Pinamunuan ito ng kanilang general manager na si Tan Guoguang. Makakatanggap din umano ng 1.6 million New Taipei dollars o $53,000 ang pamilya ng mga namatayan galing sa kumpanya at additional 4 million galing naman sa passenger insurance policy. Tutulong din sila para makapag-hire ng attorneys ang mga pamilya na magsisik ng compensation at maghahain ng civil and criminal lawsuits. Ang Taipei City Government naman ay naglaan ng pondo para sa compensation ng mga pamilyang naiwanan ng mga biktima.
Nagpahayag ng kalungkutan ang Tunghai University kung saan nag-aaral si Cheng dahil sa ginawa nito. Sinabi rin ng naturang paaralan na si Cheng ay kanilang pamilya sa kabila ng nangyari. Hininikayat din nito ang lahat ng kanilang estudyante na magpakita ng care sa isa't isa. Nangako silang magse-set up ng expert committee para imbestigahan ang environment sa kanilang campus. Ayon naman kay kumintang legislator na si Chiang Hui-chen, ang mga pasahero mismo ang naglagay sa kanilang mga sarili sa kapahamakan dahil sa pagfo-focus ng mga ito sa kanilang smartphones. Sinabi naman ni KMT legislator na si Lin Tefeu, ang mga pasahero ay dapat na pressed ang emergency alert button sa train at sinabi ring ang mga ito ay kulang sa common sense. Mga comment na binatikos ng mga tao. Ang incident ay naglikha ng spark para simulan ang online debate tungkol sa kung karapat-dapat bang patawan ng kamatayan si Cheng. Isang Facebook group naman ang binuo na merong pangalang Indefinitely Supporting Death Penalty for Cheng Che. Meron itong mahigit 32,000 like. Ang pinakaimportante ay isipin kung paano matutulungan ang mga biktima ng trahedya at ang kanilang pamilya. Ayon yan sa Executive Director ng Taiwan Alliance to End the Death Penalty na si Lin Hisin. Ang mga magulang ng suspect sa nangyaring stabbing spree sa Taipei's Mass Rapid Transit ay pumunta sa harapan ng Jiangxi Station sa New Taipei's Bangqiao District noong May 27. Humingi ito ng pasensya sa mga pamilya ng mga namatay at nasugatan dahil sa horrendous crime na ginawa ng kanilang anak. Sa mga panahong ito si Cheng ay nasa custody pa rin ng mga pulis. Sa Taiwanese tradisyon, ang pamilya ay nagpipi-tribute sa kanilang mga pumanaw na kaanak sa ika-7 araw. Pinaniniwalaan nilang ang mga kaluluwa ng mga ito ay babalik na sa kanilang mga mahal sa buhay. Sa harapan ng mga pulis, journalist, at mga photographers, ang mag-asawa ay lumuhod at nagbow habang humihingi ng kapatawaran sa ginawa ng kanilang anak. Nag-issue din ang mga ito ng written statement na binasa naman ni Councilman Lin Kuo-chun para sa lahat. Humingi rin ng forgiveness ang mga ito sa hindi pag-pay ng respect sa pamilya ng mga biktima personally dahil ayon sa mga ito sila ay ordinaryong mga tao lamang at wala silang way para alamin ang mga confidential information ng mga ito. Pinahayag din nila sa kanilang sulat na hindi rin nila alam ang dapat gawin sa mga nagdaang araw dahil tulad ng iba, sila din ay nahihirapan. Ang aksyon din di umano ng kanilang anak ay nagdulot sa kanila ng hindi maipaliwanag na sakit. Pinahayag din ng mga ito ang pagka-disappoint at pagkawala ng faith sa kanilang minamahal na panganay. Dahil dito nalasahan na rin di umano nila ang pait ng pagkakaroon ng broken family. Dahil sa tindi ng krimen, inaasahan na maghahangad ng death penalty ang mga prosecutor. Ito daw ay consequence na kailangan harapin ng kanilang anak. Bilang magulang daw ni Cheng sa loob ng 21 years, meron silang mga nagawang pagkakamali na hindi sila aware, pero sa kabila nito, hindi ito excuse sa ginawa ng lalaki. Umaasa na lamang sila na magiging mabuting tao si Cheng Chi sa kanyang susunod na buhay. Hiniling din ni Mr. Che na maganap ang execution ng kanyang anak sa madaling panahon. Ayon pa dito, sa pamamagitan nito, kahit papaano ay mababawasan ang sakit na dinulot ni Cheng sa pamilya ng kanyang mga biktima. Umiiyak pa nitong sinabi na kahit si Cheng ay kanyang sariling dugo at laman, ang ginawa naman nito ay walang kapatawaran. Hindi rin makapaniwala ang ama nito sa mga nangyari at pinoproblema kung paano nila babayaran ang kompensasyon ng pamilya ng 4 na namatay. Nagsagawa rin ng 5-minute long silence ang Taipei Rapid Transit Corporation sa lahat ng station para magdalamhati sa mga biktima ng stabbing bandang 4:26 ng hapon, ang kaparehas na oras kung kailan nagsimula ang insidente. Ayon sa pamilya ng biktimang sina Pan Pichu at Shi Qingyun na kapwa namatay sa pag-atake, dapat daw ay humingi na lamang ng apology ang mag-asawa sa kanila personally kaysa idinaan sa media. Hakbang na sinasabi naman ng pamilyang naiwanan ni Chiang Cheng-han na meaningless dahil hindi na kailanman maibabalik ang kanilang anak. Ayon pa dito, dahil hindi naturuan ng maayos ng mga magulang si Cheng, kaya naging society problem ito, patunay di umano na ang gabay ng magulang ay mahalaga. Meron din mga words of mourning na ni-display sa mga monitors sa loob ng mga estasyon. Ayon sa mga magulang ni Cheng, masiyahing bata daw ito, pero nakita nila ang malaking pagbabago dito after mag-drop out sa National Defense University. Sinisisi ng mga magulang nito ang pagkahilig ng binata sa paglalaro di umano ng violent fighting games tulad ng League of Legends at Tower of Saviors. Naglabas naman ng statement ang Taiwanese operational team ng League of Legends na nagsasabing ang naturang laro ay walang kinalaman sa motibo ni Cheng para pumaslang. Ang company naman na gumawa ng Tower of Saviors ay nagsabing ang kanilang produkto ay isang uri ng match 3 game at walang kinalaman sa anumang uri ng krimen.
Ito ay isang popular na uri ng laro kung saan ang layunin ng player ay pagtugma-tugmain ang tatlo o higit pang magkaparehong items sa isang tile board. Pagkaraan ng 10 araw, bumaba di umano ng 945,000 ang pasahero sa mga train ayon sa Taipei Rapid Transit Corporation na siya ring nagpapatakbo sa Taipei Metro. Dahil din di umano dito, nalugi na sila ng 20.61 million new Taiwan dollars o mahigit sa $600,000. Pinuntahan din ng mga pulis ang dormitory ng binata para mangalap ng mga evidence. Kinuha nila ang computer nito sa pag-asang mas marami pa silang detail na makikita tungkol sa novel ng binata at mga post nito online. Maraming galit na Taiwanese ang nagdedemand na dapat pagbayaran ni Cheng ng buhay ang kanyang ginawa, habang ang ilang rights group ay nananawagan para i-abolish ang death penalty. Pagkaraan ng mabusising investigasyon na pag-alamang karamihan din umano ng mga naging biktima, ay hindi agad nakita si Cheng dahil ang iba dito ay natutulog o gumagamit ng cellphones, dahilan kaya maraming nasaktan ang lalaki sa loob lamang ng saglit na panahon. Ayon sa isang babaeng biktima na nagtamo ng sugat sa braso, ang attacker daw ay kalmado lamang at undisturbed sa mga terrified passengers. Tinatarget din umano nito ang liig at tiyan ng mga pasahero. Isa pang hindi pinangalan ng biktima ang nagsabing, narinig di umano nito ang pagsigaw ng isang babae. Bago ito nawalan ng malay, dito nila nalaman na merong lunatic na may dalang kutsilyo ang umaatak. Wala din di umano silang mapuntahan nang nagsimula ng umandar ang train. Noong May 21, 2014, ay ang pinakamalungkot na araw sa Metro's history ayon sa kumpanya. Hinikayat din na ipanalangin ang mga namatay at nasugatan at mag-strive para makamit ang kapayapaan sa lipunan. Ayon kay Central Police University Professor Shen Cheng-ang, wala di umanong chance na ma-rehabilitate si Cheng at nihalintulad pa ang sitwasyon nito sa isang terminal stage cancer. Ang train number 117/118 kung saan nangyari ang karumal-dumal na pag-attack ay temporarily withdrawn sa service. Iniba rin ang number nito sa 175/176 pagkatapos ma-disinfect at mapalitan ang mga nasirang upuan. Bumalik din ito sa service noong May 2015. Sinampahan ng 4 counts of murder at 22 counts of attempted murder si Cheng ng New Taipei District Prosecutor's Office noong July 21. Ang prosecution ay pinamumunuan ni Chen Pochun. Nidescribe din ito ng prosecutor bilang anti-society, narcissistic, immature, at pessimistic. Nagpled ng guilty si Cheng sa lahat ng charges sa kanya. Napatunayang guilty si Cheng sa lahat ng kaso noong March 6, 2015 sa Taiwan, New Taipei District Court. Sa bawat murder count, pinatawan siya ng death at deprivation of citizens' right for life. Sa bawat attempted murder charge, pinatawan naman siya ng 5 years, 2 months, and 8 days. Inutusan din siya ng korte na magbayad ng 30 million new Taiwan dollars o mahigit $900,000 para sa 10 nitong biktima noong August 7. Inapela sa Taiwan High Court ang kanyang death sentence. In-encourage naman ni Chiu Musen na asawa ng isang biktima na i-donate ni Cheng ang kanyang mga organ para kahit papaano ay makabawi ito sa ginawa niyang krimen. Nagsalita si Cheng Chai noong February 10 na siya ay mag-a-undergo sa isang psychiatric consultation at hindi na magiging bayolente kung siya ay magkakaroon ng pagkakataon na mabigyan ng parol. Nipaplano rin itong magsimula ng maliit na business pag siya ay nakalaya. Humingi rin ito ng kapatawaran sa kanyang nagawa. Ang mga magulang ng binata ay sumulat sa judge para sabihing meron pang chance na magbago ang kanilang anak. Sasamahan di umano nila ito sa counseling para sa rehabilitation nito. Ayon sa lawyer ni Cheng, ang pagiging tahimik at aloof ng binata ay panlabas lamang, pero alam di umano nito na mali ang kanyang ginawa. Naiintindihan din umano nito na ang korte ay nakakaramdam ng matinding pressure dahil sa media, pero ang pagdidemonize di umano sa kanyang kliyente ay hindi rin nakakatulong. Sa magkahiwalay na ruling noong January 7, 2016, napag-alaman ng High Court na kailangan pa nitong magbayad ng additional 61 million new Taiwan dollars o $1.8 million sa iba pa nitong mga biktima. Napatunayan din ng korte na walang anumang sign ng psychotic abnormalities o anumang mental deficiencies na nakita sa binata noong gawin nito ang krimen. Sinabi ng mga pulis na kahit walang nakitang medical record na nag-indicate na meron itong mental illness, hindi naman nila nirurule out na posibleng undiagnosed lamang ang binata. Noong February 2016, pinahintulutan din si Cheng na humarap sa Supreme Court para umattend sa final appeal ng kanyang kaparusahan. Siya rin ang kauna-unahang defendant na hinatulan ng kamatayan na humarap sa Supreme Court noong April 2016 nang dinggin ang kanyang apela. Lumabas ang desisyon ng Supreme Court na i-uphold ang lahat ng previous rulings sa mga kaso nito noong April 22.
Nagpahayag ang defense attorney ni Cheng ng pagkadismaya sa presiding judge dahil i-violate di umano nito ang karapatan ni Cheng nang ipuwersa itong umattend sa court ruling kahit by law hindi naman kailangan ang presensya nito. Isinaalang-alang di umano nito ang equality at uniformity ng batas na naglikha ng exception na maaaring gawin din sa iba pang defendant. Ang criminal penalties ni Cheng ay 144 years imprisonment at 4 na death sentences. Mula noong 2010 hanggang 2015, nag-e-execute ng 4 hanggang 6 na tao ang Taiwan kada taon. Nang binigay ang final sentence kay Cheng, siya ang naging pang 43 person in death row noong panahon na iyon. Inutusan ng New Taipei City District Court si Cheng na magbayad ng 29.81 million New Taiwan dollars o mahigit $900,000 para sa compensation ng 10 kataong nag-file ng civil action laban sa kanya. Ang civil case ay hinain ng pamilya ni Pan at ng 7 pang nasugatan dahil sa attack. Ni-request nilang bayaran ni Cheng ang kanilang medical treatment, compensation para sa kanilang mental suffering, emotional distress para sa kanilang pamilya, at iba pang expenses. Pero inaasahang wala silang matatanggap na pera dahil wala naman di umanong asset na naka-registered sa pangalan ng binata. Pinirmahan ni Justice Minister Luo Yingshai ang execution order ni Cheng bandang alas 5 ng hapon noong May 10, 2016. Ikinagulat ng defense team ng lalaki nang nalaman mula sa isang journalist na kinuha na ang binata para isagawa ang eksekusyon nito. Agad na pumunta si Huang sa Ministry of Justice officials para mag-demand na ito ay ihinto dahil magpa-file sila ng petition kay President Maingju para sa clemency pero siya ay nabigo. Inaasahan ng kanyang legal team na meron pa silang ilang buwan o maaring taon para planuhin at mag-demand ng retrial sa ground ng lack of due process throughout the trial. Intention ding dalhin ng mga ito ang kaso ni Cheng sa Constitutional Court. Ang 23 years old ay na-execute noong May 10, bandang 8:47 ng gabi, 2 taon matapos ang kanyang killing spree sa Taipei subway. Pagkatapos nitong kainin ang kanyang last meal na biandang o Taiwan-style bento meal na merong stewed pork, kanin, at gulay. Binigyan ito ng general anesthesia, saka ito pinahiga ng nakadapa at binaril sa kanyang puso ng 3 beses. Ang time frame sa pagitan ng court's decision at sa execution ni Cheng na umabot lamang ng 18 days ay sinasabing pinakamaiksi sa judicial history ng bansa simula nang tinanggal ang martial law noong taong 1987. Sinabi naman ni Mr. Leon Huang na tumayong defense attorney ni Cheng, maaaring ang sensation of justice ay emotionally satisfied dahil sa ginawang execution sa lalaki pero hindi rin masasabi kung hanggang kailan nito mapiplease ang lipunan. Ayon naman sa mga nag-campaign laban sa death sentence ni Cheng, ang pagpatay dito ay hindi nakatulong para masolusyonan ang mas malalaking issue. Isinangtabi nito ang social isolation and mentally unstable na mga individual tulad ng lalaki. Nakasaad sa psychological assessment na ginawa ng korte, ang binata ay na-determine na nag-e-exhibit ng personality disorder, narcissistic personality disorder, at merong social alienation tendencies. Pinagtanggol naman ni Justice Minister Luo Yingshai ang desisyon ng korte. Ayon pa dito ang krimen ni Cheng ay naghatid ng widespread fear at ang kamatayan naman nito ay tumulong para ma-restore ang law and order sa lipunan. Ang ruling di umano ay naaayon sa public's expectation at sinasabing justice was served. Masasabing meron pa ring lack of public awareness tungkol sa mental health issues sa Taiwan dahil na rin sa stigma na kaakibat ng naturang topic. Isang opinion survey ang nagsabing sinusuportahan pa rin ng mga tao ang capital punishment sa Taiwan na siyang dahilan para muling ibalik ang death penalty sa bansa noong 2010, pagkaraan ng 5-year moratorium. Kinundi na ito ng rights groups at ilang political commentators, meron di umanong possible political motive sa mabilis niyong pag-carry out ng execution. Pinaghihinalaan ding ginamit ni Ms. Luo ang sitwasyon para makakuha ng credit galing sa galit ng publiko. Meron ding kumakalat na balita na ang papalit na incoming minister ay merong intensyong i-abolish ang death penalty sa bansa. Merong di umanong matibay na evidence na hindi nagkaroon ng fair trial si Cheng. Nakakagulat din ang mabilis na pag-usad ng kaso ng binata sa 3 level ng Taiwan's court system. Sa kabuuan, ito ay nag-undergo lamang ng maiksing court sessions, isa sa District Court, 2 sa High Court, at isang medyo mahabang session sa Supreme Court, at ang bawat session ay tumagal lamang ng wala pang 1 oras. Ang estimated total time ng courtroom appearance nito ay less than 20 hours lamang. Wala ring pinayagang statement at witnesses ang korte na hinanda ng defense team ni Cheng. Alam ng legal team ni Cheng na hindi may iwasan ang pagpaparusa dito ng kamatayan dahil na rin sa bigat ng krimeng ginawa nito. Ang goal nila ay maipakitang hindi monster ang lalaki kundi biktima rin ng lipunan.
Pagkatapos ng execution, gusto pa ring dalhin ni Huang ang kaso ni Cheng Chai sa Constitutional Court pero hinadlangan na ito ng mga magulang ng binata. Pagkaraan ng 2 taong pakikipag-usap sa kanyang kliyente, si Mr. Huang ay kumbinsidong merong chance na magbago ang binata kung nabigyan lamang ito ng kaakibat na suporta at tulong na kailangan nito. Sinabi rin di umano ng lalaki sa kanya, bago ito mamatay, na posibleng hindi nito nagawa ang krimen kung merong lamang taong nanindigan para sa kanya. Sinasabing nakaranas ng tough time noong nang simulang mag-aral si Cheng. Nakaranas ito ng isolation dahil sa pressure na nararamdaman sa mga kaibigan at pamilya. Nabuo ang paniniwala nito na wala siyang control sa kanyang sariling buhay at eventually na-consumed ng negative thoughts ang kanyang kaisipan, kaya tingin niya ay wala na siyang ibang choice kundi gawin ang krimen. Ang sakit na nararamdaman ng binata ay umabot na sa punto na gusto na niyang tapusin ang sarili o manakit ng kapwa. Binunyag din ni Cheng sa kanyang abogado ang kagustuhang maging makahulugan ang kanyang buhay. Dito na pumasok sa isipan ng lalaki ang gumawa ng bagay na hindi makakalimutan ng mga tao at magmamarka sa entire generation. Nakita rin ni Huang ang interaction ni Cheng sa kanyang mga magulang at kapansin-pansing walang genuine communication ang mga ito. Nang nagsimula daw ang binata na magsabi dito ng kanyang nararamdaman, ang tanging sinasabi lamang di umano ng mga ito ay maging mabait ito at umiwas sa gulo para hindi na madagdagan ang kahihiyang binigay nito sa kanilang pamilya. Nakatanggap din ng ilang death threats ang kanyang defense attorney at ilang beses na binalaang i-drop ang kaso ng lalaki. Naniniwala rin ito na ang posibleng undiagnosed mental illness ni Cheng ang dahilan kung bakit ang isang tulad nito na lumaki sa isang middle class na pamumuhay at may masasabing maayos na upbringing ay naging most notorious murderer ng bansa. Kahit na ang kaso ni Cheng ay nagbukas ng pinto para bigyan ng pansin ang mga troubled young people, pero wala naman naging follow-up action na ginawa ang lipunan, sa halip umaasa na lang ang mga ito na hindi na maulit ang naturang incident. Dahil sa nangyari nag-improve ang accessibility para matulungan ang meron mga mental health issues sa local communities sa mga sumunod na taon. Ang facility ay located 30 minutes away lamang sa 86% ng population. Base sa government statistics, 2.8 million Taiwanese ang naghangad ng treatment noong taong 2019. Marami ding non-governmental mental health support groups ang nag-establish sa iba't ibang panig ng bansa. Pero lahat ng ito ay ultimately useless kung hindi mag-iiba ang paningin ng larger community sa mga taong dumadaan sa ganitong pagsubok, lalo na ang mga kabataan, ayon sa mga eksperto. Ayon kay Dr. Catherine Chu, na isang psychologist sa National Chiayi University, kadalasang iniiwasan ng mga Taiwanese na maghangad ng treatment sa kabila ng mental health struggle nila, kadalasan hindi rin aware ang mga ito na kailangan na nila ng tulong. Noong February 2023 survey na ginawa ng Child Welfare League Foundation, meron 23% ng mga Taiwanese high school student ang naitalang nakakaranas ng severe depression, pero 5.6% lamang ang nag-seek ng professional counseling. Ang mga magulang din di umano ng mga kabataan na may mental health issues ay mga in denial sa kinakaharap nilang sitwasyon, dahilan para ma-miss nila ang mga warning signs, ayon pa kay Dr. Chu. Si Chen Chi ay binansagan bilang monster of the metro ng local media. Kung talagang siya ay monster tulad ng sinasabi ng iba, ano o sino ba ang dahilan kung bakit siya naging ganoon? Kung ang dahilan ay parte pa rin ng lipunan, paano natin malalaman na wala ng iba pang magiging diabolical tulad ni Cheng?